So ayun guys, magandang buhay po Pilipinas, magandang buhay po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga ka-showing, no? So for today's video mga ka-showing ay mayroon po tayong bidyong panonoorin, no? Na interview po sa teleradyo serbisyo kay Congressman Arnan, no? Panaligan, no? Isa po siya sa sponsor ng fixed term, 6 years, 2 term po ng Kongreso mga ka-showing. So panoorin po natin ito mga ka-showing at pakinggan po natin siya. At comment na po kayo sa baba kung ano po ang inyong... So yan mga ka-showing, no? Comment na po kayo dyan sa baba kung ano po ang inyong masasabi at inyong komentaryo po tungkol po dito sa fixed term ng 6 years, 2 term po mga ka-showing. So kaya kung bago lang po kayo sa aking channel, no, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe at click the notification bell. I-bell all nyo na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So ayan mga ka-showing, huwag na natin patagalin pa. Tara, panoorin na natin po. Sir, ito pong inyong House Bill 11287. Pinapalawig to 6 years ang term ng barangay officials. Ano po ba ang rationale nito? Bakit po natin naisip na 6 years? Well, unang-una ay hindi lang po ako motor niyan. Marami po kasi bills ang inihain niya sa Kamara. 18, 18 lahat ang bills na yan. So, kinusuri din po namin at pinag-isa. Kaya naging sanction bill. So, 18 po yan, well, ang purpose po niyan ay i-fix ang term ng barangay officials. Kasi nangyayari, in the past, laging na-extend, laging pinapos po ng eleksyon. So, subject sa sabihin natin, no? O naman ang gusto ng Kongreso na nahalal in a particular time. Kaya sabi po namin, para wala ng postponement, wala namang extension, na ayon sa Supreme Court ay illegal at constitutional, ay finix na po namin ang termino. No? So sa version po ng Kamara ng House ay 6 years. So every 6 years ang eleksyon. So hindi na po kailangan i-extend pa, hindi na kailangan i-postpone pa. Yan po ang rational. At bakit po 6 years sa aming pong palagay ay yung po ay sapat na panahon para ang mga barangay officials ay makapagplano, makapagprograma at makapagsilbi ng panahong yon. So itong 6 years, sir, ay tapos pwede silang mag-renew ng term, tama po ba? Pwede silang mag-serve for another term? Dalawang term po. Maximum of 2 consecutive terms. Tapos term limited po sila. Kailangan po silang magpahinga muna, no? Ng isang termino bago sila makabalik uli. Yan po sa barangay officials, mga kapitan, mga kagawan. Sa sangguniang kabataan naman po ay 1 term lang. No po? Dahil may force of law. Sa batas po kasi ng sangguniang kabataan hanggang 30 lang sila, no? Para maging member sa sangguniang kabataan. And 18 years old to 24 years old para sila yung ma-elect na SK chairman or SK kagawan. So, 1 term lang po talaga sila. Opo. So, sir, sa ngayon, ang current na number of years ng barangay officials ay 3. Tama po ba? Hindi po ba masyadong mahaba yung 6 naman? Well, yan po ay pananaw ng ilang mga kasama natin, ilang observer na mahaba. Pero ating po ng pananaw, yung mga authors, ay sapat po yung 6 na taon para makapagplano ang mga barangay officials, makapag-implement, Yung po kasi barangay, yan po ang basic political unit ng ating pamahalaan. Sila ang nasa front line ng pagbibigay ng government services sa grassroots level. Ay hindi po naman ganun kalaki ang resources ng mga barangay sa buong Pilipinas. Maliban lamang yung mga barangay marahil dyan sa Metro Manila. Pero mas maraming barangay ay limitado po ang resources. Ngayon po 3 years sa aming pananaw ay napaka-iksing panahon yan para sila ay makapag-plano at makapag-implement ng kanilang programa. Kaya sa aming tingin, yung 6 years ay sapat na panahon po yan para ma-implement nila ang mga programa nila, mga plano nila, at makapagbigay sila ng kakulang services sa taong bayan. Alam po nyo yung mga barangay officials, mga SK officials, may mga training po yan dahil nga po sa kaiksiyan ng termino, ay bago po matapos ang training nila, bago yung 40,000 plus barangay, bago po matrain niya ng DILG, ay halos mag-election na uli. Kaya po maiksi po yung 3 years. Sa amin pong tingin, yung 6 years ay sapat lamang na panahon, reasonable, para makapag-implement ang mga barangay officials sa kanilang mga programa.
Hindi naman kaya ako mainggit ang mga mayors, ang mga governors, ang mga congressman na 3 years ang mga taon sa isang termino. Baka in the long run, humiling na rin po itong mga ito na gawing 6 years na rin yung kanilang termino. Well, posible po yun. May narinig tayong ganong comment. Kaya naman po ay mahirap po na mabago ang termino ng mga governors, mga mayors and congressmen kasi nasa constitution po yan. Kailangan po ng charter change at alam po naman natin na nakalipas na mahabang panahon ay talagang hindi naman makalusot-lusot ang charter change. Maraming balakid, maraming obstacle bago po may sulong ang charter change. Kaya hindi po yan posible mangyari sa hinaharap na mababago ang termino ng mga local officials. Sa tingin po naman natin ay mas maganda nga yung mas mahaba ang termino ng barangay officials kaya sa amin, kaya sa governor at mayors, para ma-insurate sa politika ang mga barangay officials. Kasi kung ang termino ng mga barangay officials ay 3 taon lang, ang eleksyon namin, eleksyon ng mayors at governors ay after that, 1 year lamang kay barangay na, alam mo, ang tendency ng barangay officials talaga tumikit sa mga politiko, magpasakop sa mga politiko kasi kailangan nila dahil sa eksirang termino nga nila at bulang resources nila, talagang sila ay lalapit sa mga politiko. So nawawala yung partisan character ng barangay officials. Under the law kasi dapat daw non-partisan ng barangay officials. Kung mas mahaba ang termino ng mga barangay officials kaysa sa mga local officials, ay mai-insulate po natin sila sa partisan politics, sa local politics. Magkakaroon sila ng measure of independence or autonomy mula sa mga politiko. Kasi nga, mas mahaba ang term nila kaya sa amin. So yun po ay isang sa aming pananaw din, isang magandang layunin pag mahaba ang termino nila. Kung tutusin nga, parang mas hindi pa po sa mga politiko yan, hindi po ba, na mahaba ang termino ng mga barangay officials. Pero ang isang nakikita naming magandang idudulot niyan ay magiging independent sila sa mga local officials kasi nga mas mahaba ang termino nila. Kung ano ba ang observation natin ngayon sa mga barangay? Kasi nabanggit nyo kanina, yung 6 years magbibigay ng sapat na panahon para mailatag yung mga programa, maipatupad yung mga programa sa mga barangay. Sa ngayon po ba, yung 3 taon talagang hindi siya sumasapat para nakapagpatupad ng isang matinong at long-term na programa ang mga barangay? Opo, sa paliyon po sa aking karanasan bilang isang local office sa matagal na panahon. Naging po tayong mayor ng matagal na panahon, 18 years, governor. Kita ko ang galaw sa baba. Kita ko ang pangyayari, yung actual. Kaya nga nung aming tinatalaki ang batas na yan, yung karanasan po namin bilang local officials, pero hindi na po naman kasi ako author na local official. Marami po kaming mga author niyan nanggaling sa local din. Kita namin yung problema, yung practical na pangyayari, na kalahati na ng term nila, saka parang natapos ang training nila, tapos mag-election na naman. Kaya maiksi po yung 3 taon para sa barangay officials at sabi ko nga po, hindi naman po lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay may sapat na resources para makapag-implement agad ng kanilang mga plano. Hindi po katulad, ilan lamang naman ang barangay na mayayaman kung may tuturing, yun nandiyan sa urban areas katulad sa Metro Manila Kaya maiksi nga po yung 3 taon sa aming po nakita base sa aming observation at karanasan bilang mga local officials din, Kaya po, sa tingin namin, yung 6 years ay sapat na panahon para kanilang ma-implement ang kanilang mga programa at proyekto. Pero hindi naman kaya nito kung ma-deprive naman yung mga constituents, yung mga botante na makapili ng bagong mga opisyal na gusto nila dahil nga mas mahaba na yung panahon na uupo yung mga barangay officials sila kung sakaling maipasa itong batas na ito. Well, meron karong pananaw din po, meron karong apprehension din. Pero una-una, may election naman. Hindi po nawawala yung eleksyon. Hindi po na yung right of suffrage, yung karapatan, kapangyarihan ng taong bayan na iboto ang kanilang gusto sa isang particular posisyon. Nandiyan pa rin po yan. Yung lamang may term, 6 years, parang Pangulo, 6 years. Hindi po naman natin pwedeng sabihin na deprive ang mga Pilipino sa pagboto ng Pangulo dahil 6 years. Hindi po, kasi every 6 years, tayo po yung napili ng Pangulo. So, ganun din po mangyayari. Every 6 years po, pipili rin po tayo ng barangay officials. Ngayon, yung po namang aspeto na, paano kung may ginawang mali, anomalya,
meron po namang sapat na administrative remedies, even criminal cases na maring ihabla, maring ihain para po sa mga tiwali ng mga barangay officials. At yan po mapasok ang supervisory power ng DLG. Ano po, maaaring po isuspend ng DLG, maaaring tanggalin ng DLG ang mga tiwali ng mga barangay officials. Opo, and how will this resolve kung yung, kasi may complaint yung iba nasa ibang mga barangay, magkakamag-anak din ang nakaupong kapitan, pati auto, pababa ng mga posisyon, di po ba, under the Constitution, pinoprohibit natin ang political dynasty? Paano kung mas mahaba na, sir, yung term nila at isang pamilya lang din ang nakaupo doon sa barangay, paano naman po natin mariresolve yun? Well, meron pong mari ating i-adapt. Halimbawa, siguro, another law na, ano po, para alam niyo naman, ang isang bill ay dapat ay isang subject lamang, ano po. Para natin siguro i-adapt yung ginawa sa SK, yung SK Reform Bill na may pagkabawal, ano po, parang bawal kang magtumakbo na SK kung kamag-anak mo ang isa pang nanunungkura sa barangay. Mari pong i-adapt yan, ano po, mari pong i-adapt natin yan. Mari magkaroon tayo ng separate na bill to reform yung structure ng ating mga barangay officials. Pero po, magandang punto po yan. Pari po natin yung isa patas din, yung aspektong yan para may pagbawal ang proliferation of political dynasties sa barangay level. Kung sa, alam niyo po naman ninyo, totoo po yan sa konstitusyon niya, yung dapat ipagbawal ang political dynasties as may be defined by law. Ay alam naman natin na Congress dapat ang magpapasa niyan. Kaya lamang sa matagal na panahon din, hindi makalusot sa Kongreso for obvious reasons, ano po. Pero sa barangay ko, pwede po nating ilusot yung ganyang batas, katulad po sa SK na may mga pagbabawal po. Halimbawa, kung ang barangay captain ng iyong ama, hindi pwedeng tumakbong barangay. May mga limitasyon po yung bagay na yan. So, mali po natin i-adapt yan, in a separate bill, para po, ibang topic po kasi yan At alam naman natin, bawal ang isang bill, dapat isang topic lamang. Pero pwede po natin pag-usapan yan sa separate na legislation. Sa amin pa lang dyan sa Cavite, sa Imo, sa Dasma, yung mga barangay dyan, magkakamag-anak Yung kapitan, tatay, yung mga sa baba, yung board, mga anak, mga pinsan, mga hipag. Oo. We will take note of that at ito po sinabi ko, maaaring po nating palagay ko, hindi mo makalusot yung dynasty bill sa national level, ano? Sa local level, baka sa barangay level, palagay ko naman, mas madaling mailulusot yun. Kung linawin ko lang po sana, sabi niyo po kanina, nasa constitution yung term ng local officials, 3 years sila. Ang sa barangay ba, wala rin sa constitution natin? Ang sa constitution po, naka-fix yung term ng mga local officials, ano po, governors and mayors, and mga sangguniang bayan members. Pero sa batas din po, sa constitution, nakalagay po ron, as far as barangay official concerned, ay it shall be determined by law. So ang Kongreso po ang may kapangyarihan na mag-fix ng termino ng barangay officials, whether yan ay 3 years, 4 years, or 5 years, ay yan po yung nasa konstitusyon. Kaya nga po ang Kongreso ang nag-fix ng termino nila. Opo, kaya rin po ba parang lagi tayong nag-iiba ng term, parang tuwing mag-election ng barangay, may mag-move ng postponement dahil hindi pala siya naka-engrave sa Constitution. Yes. Yung po ating iniiwasan sa bill na ito. Kasi sabi ng Supreme Court, bawal mag-extend, bawal mag-postpone. Pwede mag-postpone pero may mga mabigat na dahilan. So para maiwasan na yung extension, postponement, i-fix na po natin ng permanent term. 6 years po ang aming version, 4 years ang Senate. So, definitely, yan po idadaan sa may cabinet committee. Opo. Kasi nga po ay magkasalungat ang version. Opo. Kakayanin pa ba, sir? Hanggang Feb 5 na lang po ang session before yung campaign break? Well, naipasa na po sa second reading last week, pero po, yung version ng House. Kaya ngayong last week na po sa Monday, last week of session na yan hanggang Wednesday. Pagpapatawag po sa third reading yan, maaaring sa Tuesday or Wednesday. Kasi meron po tayong 3-day rule na tinatawag, ano po. So, na-approvean niya noong Tuesday. Kung di ko nagkakamali, Tuesday po or Monday. So, by next week po ay pwede na pagpunta ng third reading yan. Recess kami sa February 5, dati of session.
pero pwede po namang mag-conduct ng bicameral committee kahit po nakaragay sa Kongreso. Okay, so Pwede po i-authorize ng Senate at House ang both chambers na mag-conduct ng mga committee hearings, including bicameral committee conferences kahit po nakarecess. kahit At pagbalik po, at pagbalik po ng plansya namin, let's say nagkasundo kami kung ilang taon, kung 4 years or 6 years, pagbalik po ng Kongreso sa June 2 after elections, ay pwede po i-ratify na yan ang both chambers, kaya yan po ay kakayanin. Oo, kasi sa June, sir, meron kayong parang 6 session days before the 19th Congress ends. Kaya, Yes po. kakayanin. Babalik po kami ng June 2 hanggang, kung ako nagkakamali, 2 weeks po yung session. Opo, opo. Kaya sa tingin po namin may sapat na panahon. Kasi Opo. bicam na lang po naman ang kailangan bicameral. At kahit nga po nakarecess kami, ay pwede po namang mag-conduct ng hearing or meetings yung mga committee ng Kongreso. Opo. Sir, panghuling tanong na lang po sa akin. Siyempre, may mga bumabatikos din po nitong extension. Gaya po ni Attorney Romulo Macalintal na makakausap po natin after ninyo. Ang kanyang in particular na isa sa mga kinumentan yung sa 4 years na bill sa Senate. So, baka dahil 4 years yung sa Senate, 6 years yung sa inyo. So, I'm guessing baka hindi rin siya pabor doon sa 6 years. Ano lang po reaction nyo doon sa mga kumukontra? Well, yung pong sa Macalintal case, po, ang bawal talaga rin po ay yung pong extension tsaka postponement, unless justifiable po ang reasons. So, sa bill po ng Senate at bill ng House, ay we were very careful na hindi po namin in-extend, hindi po namin pinopostpone, sa may aming pong finifix na ang termino. 4 years or 6 years as the case may be. Yung pong 6 years, di ba po final yan, definitely. Yung 4 years, di ba po final yan. So we will arrive at a definite term. Pero malinaw po naman sa konstitusyon nakasa doon na ang term ng mga barangay officials, elective barangay officials, shall be determined by law. So may kapangyarihan po Kongreso para i-fix ang termino. Ang talaga lang pong bawal i-fix ng Congress ang termino ng mga local officials at saka mga members ng Congress kasi po dahil nasa saligang batas yan na 3 years. Pero nasa saligang batas din, klarong-klaro naman na ang kapangyarihan mag-fix ng term ng mga barangay officials ay nasa Kongreso po nakalagak. Kaya sa pananaw po ng marami sa Senate at saka House ay ito po ay constitutional. We are not extending, we are not postponing, we are finally fixing with definiteness kung ano ang termino ng barangay officials na kapangyarihan pong nakalaan sa Kongreso sa ilalim po ng saligang batas.